Wala minabalik po kita digdi sa tuyang programa na perspektibo. So, bakit ang padagos kay ning pangadua na heroe na si Handyong, no, ano sa iyang mga virtues, ano manan sa iyang naginibo. No? Gusto ko po munang bation ining mga yaon digdi sa tuyang Facebook page, sa live chat na nag-greet no, kay Hana Amor. Good afternoon po sa imo. Kay Ate Emma Berwega, mga taga Maslog po ini, good afternoon man po. Kay Margie Naag Latore, good afternoon. And sa mama ni Father Eugene Floriano, si Ma'am Salome Uy Floriano, good afternoon man po. And of course, yung mga nakatutok sa tuya, kay Ate Yerlina Anion, kay Ate Josephine Talatad Perez, kay Ate Angie Morcoso, good afternoon po sa Indo. So ining pangadwa mang katiwala na si Handyong, ano po, so sa iya bako man actually bako man may particular na kinalaban, ano po, pero so parte duman sa epiko kay ni Handyong, no, gari baga nagde-describe ito ki very long campaign, no, laban sa mga halimaw, no, nakapalibot sa Ibalon. So, igwang mga wild beasts, no? So, mga river serpents, mga creatures na may pakpak, no? Na iyo ang nag-destroso duman sa digdi sa village, sa Banwaan Nyato. Pero ang kagayunan kay ni Mang Katiwala, no? Si Handyong, daysa na siya ng gana na sulo-sulo siya. Ano po? He fights with companions. And then, he organizes the community to build roads, tools, laws, and schools. Kung i-contextualize niya ito ining Mang Katiwala, no? Kung mahiling kita digdi Catholic reading kay ining mga sinasabi digdi, pinagsasabi na ang conversion is never merely a private remorse, no, but it is the rebuilding of social life so that vice loses its habitat and or virtue finds a home. No, tapos mo mananggad no makiiwal, no, sa mga halimaw comes the work of institutions. No, tama na bako sa nagsusulsul ko ngaya, bako sa na iyan. But it is the conversion is about rebuilding our social life. So iyon ang pinagsasabi Mang Katiwala kan sa tuyang Catholic social vision. Sabi ka ni kito baga ni Pope Benedict XVI, love in truth, caritas in veritate, requires the light of reason and faith to shape structures that uphold the person and foster the common good. No? Kaya itong garibaga pagkatapos bagkang laban ni Handyong, gariman sa naini, it looks like the church call for subsidiarity and solidarity. Yes, we confront sin, no? Takaypuhan niya to iyan. But we also try to engineer for the kingdom. We design for fair hiring policies. Nag-forma kita nin mga cooperatives. No, minagibo kita nin mga catechism classes, no, na nagdidignify sa mga kadukhaan. We create the basic ecclesial communities, excuse me, na kung saan ang mga karanatad, no, they carry each other's burdens. No. And nagtutubod kita ining mga halimaw niya to, figuratively, won't return if our community is woven tight with justice and care. Kung i-apply man niya ito yung Mang Katiwala sa kontemporaryong Pilipinas, no? Kung for example ang illegal na mga droga prey on our children, the young, of course the answer includes policing, but it must also include after-school programs.
mga livelihood para sa pamilya, asin man kultura sa parokya na midbid ang lambang aki. For example, if misinformation breeds cynicism, the reply is not only to debunk lies, but to build truth-telling ecosystems. For example, media literacy sa mga eskwelahan, transparent governance in city halls, mga humiliya na tunay talaga that teach people how to test claims. Nagtutubod paano kita mangkatiwala? Yes, sin is personal, but structures can be sinful also. But also the reverse is true. Grace is personal, but structures can be graced by faithful citizens who refuse apathy. So magayon nun inimang katiwala na mahiling man yato digdi sa epiko na ini. Sa iling nindo ano ang si sa pinaka-paborito nindong hero we duman sa epiko kan ibalon. Ikaw baga dumanin sa rong midbibito abe so halas si Oriol. Yan, si Oriol. Ini ang gari ano man ang description paano sa gari serpent woman. No? Na iyo ang nagtentar duman kay Hanjong, as in iyo man ang nakilaban kay Hanjong. Pero ini man si Oriol, maski nga ni iyo ang gari baga kontrabida duman sa istorya, actually she embodies a complexity na pinapag-ingat kita by simplistic moralizing. Sa ibang retelling kan istorya paano, gari baga ining si Oriol, gari deceiver. Pero sa iba man, gari baga siya naging kaapil na nagtaonin katuninongan. So sa tuyang pagbalik hilingon niya to, ano man ang pwede niya tong maguno digdi kay Oriol? Ano po? Digdi sa larger scheme kan sa tuyang pinag-consider niya na hapon ang epiko kan ibalong. Diyan sa nakang magkatiwala, mabalik kita, makaliski nagkapirang pagirumdom. Digdi kita sa sarong interesanteng character, no? Digdi sa epiko kan ibalong, si Oriol. Iyon ni so halas baga. And magayon so kung mas magkakaigwa kita din ni masararong na pagurup-huro, pwede niya itong masabi na ining ambiguity ni Oriol. Pwedeng mahiling niya to nagaribaga sa satuya pa nung Catholic moral life. Bako ini garubaga sarong comic book na sa mga bida ngaya nakakapa. Tapos yung mga kalaban ngaya, igwang maskara. Bako yan. People are a mystery. And ang satuyang simbahan, nagsasabi sa tuya that we love the sinner but we hate the sin. Precisely because sinners are not reducible to their sins. No, pinagpapagirumdum kita kay ining character ni Oriol. Ano po? That human beings can shift from enemy to neighbor sa paagi nin pagpapasensya, sa paagi nin dialogo, no, sa paagi nin pagkaherak. So, kung hilingon niya to ini sa tuyang practice, no, this means resisting to reduce persons, especially those whom we disagree with, no, to reduce them to memes. Anbut sabihin kay ni Mang Katiwala is that we pursue reconciliation in families with feud. We refuse to cancel a classmate, for example, or an office worker or office mate for a single mistake. Pinag-welcome niya to itong mga tao na haluin ng day nagsimba, for example.
And we support justice reform that offers offenders a path to restoration. Sabi ba ito ni Pope Francis, no, this is a culture of encounter. Ining istorya ni Oriol, ano po, nagsasuggest sa tuya that encounters, even with those who frighten us, who frustrate us, can move history from enmity to alliance. Dave, ko po pinagsasabi mga katiwala that we should not confront evil, but it warns us against the lust to demonize persons rather than deeds. No? Pangapat na character, si Bantong, no? Na dinaog niya si Rabot, no? Sa rubagang ining si Rabot, iyo ini su halimaw na garibaga pinagigibong nga po, no? Pinagfi-freeze su mga tao. And saro ining sa hiling ko, another moral metaphor. No? Pag sinabi niya itong rabot, it means petrification. Mga takot, for example, na minapabagal sa satuyang mga initiatives. No? So mga trauma na na-experiensya niya to, na day na kita pinagpapadipisil an satuyang pagtitiwala giraray. No? Pirang mga komunidad sa tuya, no, after disaster or surviving disaster or mga skandalo, become petrified, become stones, unable to imagine renewal. So igwa kitang kasimbagan digding, ngunya na taon, pinagseselebrar niya to ang Year of Hope. And Catholic hope is the antidote. Pag sinabi niya to paano mang katiwala na paglaom, it's just not about optimism, but rather it is confidence that God can draw away from any what? A future from any ruin. So ining ginibo ni Bantong, no? It is actually a very beautiful description of movement over paralysis, of reform over resignation. So para sa tuya, this is a call to start again after failure. No? And for example, ang sarong parokya, no? Nag-imbitar giraray sa iyang mga parishioners. No? Tanagkaigwa nga, for example, in mga day pagkasinabutan, mga civil servants na nagre-rebuild kang procurement process pagkatapos kan corruption or scandal. Sarong pamilya na nag-uulian, dinhuli ta nag-iriwal. So the Christian way is peacemaking, not peacekeeping. Sabi ba ni Jesucristo, duman sa Biblia, blessed are the peacemakers, those who do the work that turns stony hearts into flesh. Sa tuyang pagbalik mang katiwala, hilingon ta naman kung anoan pwede niya itong maguno sa ururo naman kan kalikasan. Diyan sa nakamo, mabalik kita makalis kay nagkapirang paisi.